Kining espada, moinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo'y mainom sa among lana, pag maunsa kung dili inyo sa Ginoo na, kining espada mo'y mutagsok sa inyong mga dughan. Yabang nito, nagbabanta. Lilipad itong espadang ito sa inyo. Nagbabanta. Sa Diyos ka ba? Ha? Okay, magandang araw mga kaibigan, at sa pagkakataong ito may tampok po tayong topic ngayon. Ito may kinalaman sa bangayan ni Father Darwin Gitgano at sa mga albularyo, mga local albularyo sa Pilipinas at only in the Philippines lang. At sa pagkakataong ito, ang aking babanatan na video, itong napanood ko kanina, kayo ng umaga noon, napanood ngayong umaga lang, kung saan is may albularyo, nag-alboroto na naman ulit. Gusto ang sabi niya dito, tingnan natin ha, pakinggan natin yung kanyang video. Kining espada, moinom ko sa inyong holy water. Apan kung dili ko maunsa, dili iya sa demonyo. Apan kung kamo mo'y mainom sa among lana, pag maunsa kung dili inyo sa Ginoo na, kining espada mo'y mutagsok sa inyong mga dughan. Yabang nito. Yabang talaga. Sa mga pinagsasabi mo, kung sino ka man, ha? Kung sino ka man, sa mga pinagsasabi mo, halatang halata na ikaw hindi talaga sa Diyos yung ano mo. Yabang mo Hihingi babo ang yabang sa iyo Tuloy natin. Mulupad na ni siya, ang espada. Ana lang ko'y gamay nga, ano. Tingnan mo ha. Huwag kayong magalit kay Padre Darwin. Ha? Huwag kayong magalit kasi hindi pa pinapanganak si Padre Darwin Gitgano, meron na pong nilabas na decree ang Simbahang Katoliko. Ito po sa CCC 2116 to 2117. Basahin natin na nakalagay dito ha. All forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons. All forms of divination are to be rejected. Yang ginagawa nyo mga albularyo, ang tawag dyan divination. Bakit divination? Hindi ba nag-uurasyon kayo? Ha? Hindi ba nag-uurasyon kayo kapag kayo nagsasagawa ng inyong mga performance? Di ba mayroon kayong mga ginagawang ritual? Hindi ba? At ang pinakamasaklap dito, bawat ritual na ginagawa nyo, may bayad. May bayad. Hindi ba? Ating basahin ulit ha. All forms of divination are to be rejected. Walang sinabi dyan some forms para sabihin nyo hindi pwedeng masama yan sa inyo. Ang sabi dyan, all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan or demons, conjuring up the dead, or other practices falsely supposed to unveil the future. Consulting horoscopes, astrology, palm reading. O, tingnan nyo ha, yung pag-consult pala sa horoscope, bawal din pala yun. Astrology. Palm reading. Interpretation of omens and lots. Ano yung interpretation of omens? Yung interpretation of omens, yun yung halimbawa, may kumakalat, Friday the 13th. Yung Friday the 13th, ginagawa nila ng meaning na kapag ang 13 daw nagkataon sa Friday, malas. Yun, interpretation of omens yun. Ba't yung bibigyan ng meaning? Hindi naman talaga ganun. Actually, marami nangyari sa Friday the 13th, hindi naman malas. May mga nagkataong malas, pero hindi mo sabihin na talagang malas talaga. Tuloy natin ano sabi pa dito ha. The phenomena of clairvoyance. Yung sinasabi na na yung di may paliwanag na kapangyarihan nila na makakita ng mga engkanto and recourse to mediums. Yung lumalapit sa mga espiritista. All conceal a desire for power over time. History and in the last analysis, other human beings as well as a wish to conciliate hidden powers. They contradict. Nakasabot mo contradict? Ha? Naiintindihan nyo ba kung ano ibig sabihin ng term contradict? Pag sinabi bang contradict, sang-ayon? Ha? They contradict the honor, respect,
and loving fear that we owe to God alone, kinokontradict. Sasabihin nyo, sa Diyos kayo. Ha? Matanong ko lang sa mga albularyong ito na nag-aalburoto kay Padre Darwin, meron ba kayong kapangyarihan na mangkulam? May kapangyarihan ba kayong mambarang? Kung magagawa nyo yan at the same time, kaya nyo mangkulam, kaya nyo maggamot, kaya nyo magbarang, kaya nyo magpagaling. Kung nagagawa nyo yan at the same time, ha? Ibig sabihin, hindi nga kayo sa Diyos. Nagagawa nyo eh. Kalain mo? Kung kaya nyong mangkulam, kaya nyo bang mangkulam? Kaya nyo bang mambarang? Oh, kung kaya nyo mambarang, pero may kapangyarihan kayo magpagaling, saan galing yung kapangyarihan yan? Straight to the point. Saan galing yung kapangyarihan yan? Kasi, sa pagkakaalam ko, may mga albularyo, may alam na sa panggagamot, may alam pa sa pangkukulam. Dito mga albularyo na may kaalaman sa panggagamot at pangkukulam, sadya napakalakas. At ito pa, ito pa, isa pang napansin ko sa mga albularyo. Bakit may mga kaso na hindi nyo kayang labanan? Oh, yan. Matanong ko yan, Bakit nung nakaraan napanood ko doon sa ni Noli de Castro sa kanyang episode sa yung kanyang episode tuwing Lenten. Lenten. Tuwing All Saints Day, before All Saints Day, 'di ba, nag-celebrate yung ABS-CBN at GMA ng Halloween special. Isa sa mga na-topic doon ni Noli de Castro, yung isang albularyo na nasumbalikan ng albularyo. Bakit? Nanggamot siya, yung ginamot niya, yung ginagamot niya, biktima ng pambabarang. Tapos yung gabay, yung kapangyarihan ng pambabarang, mas higher pa sa albularyong gumagamot. Kaya ang nangyari, nasumbalikan yung albularyo. Kung talagang sa Diyos yun, ba't siya nasumbalikan? Bakit may mga pagkakataon na may mga kaso kayo na mas malakas ang kapangyarihan ng kalaban nyo kaysa sa inyo? Hindi nagagamot. Paano ngayon yan? So yan ang hirap dyan. Yan ang hirap dyan kapag masyado sirado ang isip. Ating ituloy. About sa gingon ni Father Darwin, nga iyang gididan ang mga katawhan o gipahibalo o pagipahimagnuan, no? Sa ilang kasimbahanan kuno nga dili mo agto sa albularyo. Yes, talagang gagawin ni Padre Darwin yan. Bakit? Turo kasi yan sa aming simbahan Ito, ulitin ko all forms or divination are to be rejected. Ito pa, meron pa isa dito. Ito, tinan nyo sa 21:17. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers so as to place them at one's service and have a supernatural power over others. Hindi ba meron kayong supernatural power over others? Even if this were for the sake of restoring their health. Ibig sabihin, yung palang kapangyarihan ng demonyo kayang magpagaling. Kayang magpagaling. Restoring their health. Kita nyo? Are gravely contrary to the virtue of religion. These practices are even more to be condemned when accompanied with the intention of harming someone. Kung kapang kakayahang ito may kakayahang magpahamak ng iba. Sa mga nag-aalboroto dyan, maging honest tayo sa sarili nyo. May kakayahan ba kayo na magpahamak ng iba? May kakayahan ba kayong mangkulam? May kakayahan ba kayong mambarang? Kung may kakayahan kayong mangkulam, mambarang, kanino kapangyarihan yung hawak nyo? Nagpapagaling kayo? Nambabarang pa kung meron kayo kakayahan mambarang. Saan galing yung kapangyarihan yan? Kung sabihin sa Panginoon yan. At saka, may kaganapan noon na mga pinakita ni Mama Mary,
hindi naman agad pinaniwala ng simbahan eh. Actually, ating susuriin, may nangyari din kay doon kay Saint Bernadette Soubirous, no? Kay Saint Bernadette Soubirous, pinakitaan siya noong 1858 ni Mama Mary. Nang 12 beses doon sa Grotto ng Masabel. Ang problema ngayon, walang naniniwala sa kanya. Walang naniniwala, pinagtatawanan nga lang siya eh. Walang naniniwala sa kanya, pati simbahan hindi maniwala sa kanya. Alam nyo, hindi siya mayabang gaya nyo. Wala nga, tahimik siya. Oh, si Padre Pio, ganun din. Yung kanyang stigmata, pinagdudahan yon. Sa demonyo doon yung stigmata niya. Nagdudahan yun, hindi siya pininiwalaan ng simbahan. Oh, mayabang ba si Padre Pio? Nagpakita ba ng kayabangan si Padre Pio? Pinatigil siya. Si Padre Pio pinatigil sa pagmimisa. Ano? Nagalit ba si Padre Pio? Nagmayabang ba? Nag-alboroto ba gaya ng ginagawa nyo ngayon? Alain nyo? Lilipad itong kutsilyong ito. Tingnan nyo? Ha? Nagbabanta pa kayo, lilipad ang kutsilyong ito? Saan galing yung kapangyarihan nyo? Yabang-yabang nyo. Ha? Saan galing yung kapangyarihan nyo yan? Kung talagang sa Diyos kayo, dapat unang-una may humbleness sa inyo. May humbleness ba sa inyo? Ha? Ba't kayo nagagalit kay Padre Darwin? Ha? Okay ba kay Padre Darwin? Ginagawa lang niya kung anong turo ng simbahan. Kung may reklamo kayo, tingnan nyo na lang kung ang inyong ginagawa ba ay sang-ayon ba sa katuruan ng simbahan o hindi. Bigyan ko talata, ha? Bigyan ko talata. Dito tayo sa sa Ezekiel 13:20. Atin mo na basahin sa yung balita Biblia para maunawaan. Sabi ganito, busa, miingon ang Ginoong Diyos, supak ako sa inyong mga anting-anting. Ang nga inyong gigamit sa paglitag sa mga tawo. Laksion ko kinigikan sa inyong mga bukton, nugbuhian ko sama sa usa ka langgam ang mga tao nga inyong nadakpan. Yung mga Israelita pala noong unang panahon, sa panahon pa ni Propeta Ezekiel, mayroong mga anting-anting, may mga hawak na anting-anting, pero sang-ayon ba Panginoon sa anting-anting? Ha? Sang-ayon ba? Di naman sang-ayon na Panginoon sa anting-anting. Ngayon, ba't kayo may suot ng mga anting-anting? Oh, hindi sang-ayon na Panginoon sa anting-anting. Ba't kayo may mga suot ng mga anting-anting? Kung hindi sang-ayon ng Panginoon sa anting-anting, saan galing yung pagsang-ayon sa anting-anting nyo? Isa pa, dagdagan pa natin. Sabi ni Kristo ganito sa Mateo 18:18, ha? Ating sa Mateo 18:18, ano sabi dito, ha? Oh. Sabi ganito, bosa, sultihan ko ikaw, o kamuntanan, oh? Bosa, sultihan ko kamuntanan. Ang inyong dinisyuta, idili usab ito sa langit. Ang sinabihan dito, yung mga namumuno sa iglesia, sa kanya iglesia, yung mga pari ang pinagsabihan nito. Naalala ko dati, may nakusap akong albularyo doon sa Loon. Ito, ginamit ko ito eh. Oh, sino ang kausap ni Kristo dyan? Sagot niya, mga pare, ang tanong, yan bang ginagawa ninyo? Pinagbabawal ba ng pari o pinapahintulot? Ayaw nang sumagot. Na? Ayaw na niyang sumagot. Nagpapakilalang si FD din daw siya, kasamahan ni Bradsok. Mas lalo kung ginanahan na siya, kumprontahin siya. Sabi ko sa kanya, sige, magaling ka sa Biblia, hindi ba? Tanong, sino ang nagpahintulot sa inyong gawin ang mga orasyong yan? Sabi niya, si Moises. O sige, si Moises. Saang talata sa Biblia sinabi ni Moises na magkaroon kayo ng anting-anting at gamitin nyo yan laban sa kasamaan? Bigyan mo ko talata, walang naibigay ang si FD yun. Anong problema eh? Papakilalang si FD, pero albularyo. May isa rin si FD. Ano pa pangalan nung si FD yun? Pumunta sa Loon. Nagipag-meet sa amin. Tapos,
nabunta sa bahay ni Mayet, akalain mo, sabi niya, sister, itong bahay nyo, may kasamahan kayo rito. Ha? May kasamahan kayo naninirahan dito? Sabi naman ni Mayet, sino kasama naninirahan dito? Mga masasamang espiritu. Sabi naman sa kanya, oy, maghulos dili ka dyan, ha? Meron akong mga holiness success all dyan sa altar. Sabi niya, ha? Meron ba? O sige, labas na lang ako. Lumabas. Lumipat sa kapitbahay. Doon nagbenta ng habak. Aba, kumita, 3.5 yata. 3.5 ba yun? Tingnan nyo yung mga pinagagawa ninyo. 3.5. Binibenta nila, binibless nila. Saan kayo kumukuha ng kapangyarihan mag-bless? Saan kayo kumukuha ng kapangyarihan? O, at ituloy itong video na ito. Ano to eh? Yung mga pinasasabi niya eh. Tuloy natin. Kay ang albularyo, iyas demonyo. Muna karon atong balik-balikan mga kahigalaan, mga kaigsunan. O, ngayon. Naireklamo siya sa sinabi ni Padre Darwin ng albularyo daw galing sa demonyo. Ang tanong ngayon, meron ba kayong batayan sa Biblia? Na pinahintulutan ni Kristo ang mga albularyo. Baka alam mo kasi ang pinahintulutan ni Kristo yung mga pare. Sabi ni Kristo kasi, anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Pinagbabawal ng mga pare sa lupa, yung pag ginagawa ninyo, CCC 21:16, Catechism of the Catholic Church 21:16, 21:17. Pinagbabawal yan. Ang sabi ni Kristo, anumang ipagbawal nyo sa lupa, ipagbabawal ko sa langit. Ngayon, sino ang nabibigyan ng pahintulot sa inyo? Ha? Saan? Bigyan nyo ako ng verse na kayo pinapahintulot ang gumawa niyan. Wala nag-ingon ang batang hilir nga sinubin nga, ali ka mo. Wala siya ningon anak. Yes, wala siya sinabing hali kayo rito. May mga lumapit sa kanya na pagaling niya. Tama yun. Sabi nga sa CCC 21:17, ating balikan ha. Ayon sa CCC 21:17, ganito ang sabi. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers, yung mga kapangyarihan nyo, occult powers ang tawag dyan, so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health. Restoring their health. Naiintindihan mo yung restoring their health? Pag sinabing restoring their health, kayang magpagaling. Ang mga magic at sorcery, kayang magpagaling. Isan galing ang kapangyarihan yan? Kung mo kayo nagpapagaling, sabihin nyo lang agad sa Diyos. Mali. Hindi porkit nagpapagaling, sabihin nyo lang agad sa Diyos. Tuloy natin. Ali ka mo. Sako ka mo pagpatambal. Wala siya nag-ingon anak. Tama, wala siyang sinabing ganun. Yung mga napagaling niya, gamit ang kapangyarihan niya. Tignan mo, kapangyarihan niya. Meron ba naman sabihin nila si Noven daw ginawang instrumento ng Panginoon? Kung ginawa siyang instrumento, ba't siya nagtuturo ng Panginoon di nababalik? Ha? Yung liwa-liwa ng Biblia, babalik si Kristo. Basahin natin na. Ating basahin sa Biblia na si Kristo babalik ka. Ito, basahin natin. Ito ay nasa 1:14. 1:14, ating basahin sa 1. Tayo mo simula. Sabi dito ganito. Og miingon kanila si Jesus, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios og salig usab kamo kanako sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak og moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kani tinuod, dili ko unta kamusultihan ni ini. Og kung atuan na ako usab didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mo balik ako. Straight to the point. Ano daw? Mo balik ako. Tapos sabi ni Novem, hindi na siya babalik. Sinong dapat paniwalaan? Si Kristo o si Novem? O kayo, manonood. Pili kayo. Sino dapat paniwalaan? Si Novem o si Kristo? Sabi ni Kristo, babalik siya. Sabi naman ni Novem, hindi. Sino paniwalaan ninyo? Sasabihin nyo, instrumento ng Panginoon.
Instrumento, sinasalungat si Kristo. Anong sabi ni Apostol Pablo patungkol sa sumasalungat? Galatia 1:8, apan bisan og kami, o usa ka anghel nga naggikan sa langit ang magwali kaninyo og maayong balita nga lahi. Kaglahi gali sukwahe. Lahi sa among giwali, mahimo unta siyang tinunglo. Di ka kasabutan na. Grabe na bugay ka. O tapos sa laing version, apan bisan pa kami, kung usa ka manulunda, manulunda na yung ikan sa langit, magwali ka ninyo, og lain nga maing balita, nga lahi, kaysa among ginawali, kaninyo, ipatunglo siya. Straight to the point. Katuruan naman, ano yan Ba't kinagagay pa ni Darwin? Bakit magagay pa ni Darwin? Trabaho ng pare na ituro kung ano man turo ng simbahan. At pasensya na kayo dahil bahagi ng turo ng simbahan ang wag lumapit sa albularyo. Sama sa sinasabi sa 21:16, all forms of divination are to be rejected. All forms of divination are to be rejected. Sana maintindihan nyo yan. Tuloy natin. Nga nanguan siya sa mga tao nga ali, nangapay siya. Aron nga mo kuan sa simbahan, aron dito nga mo kuan ang mga katawhan, bulin niya, no? Kaya abay nimo Father Darwin, dili nga sa pagpangubi, og dili pumunta kontra ako, correction lang gamay, no? Na sa pagkatinuod, ang pangutana, nisangya, ikaw kay pare man ka, nisangya o baka sa mayong balita? Yes, si Padre Darwin ay nangaral ng magandang balita Biblia. At ayon sa isa sa mga tinuturo ni Padre Darwin Ditgano, itong sinasabi sa Mateo 18:18. Anong sabi dito? Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo. Gaingon ako kaninyo, dito saan? Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Tinuturo ni Padre Darwin ang sinasabi sa Biblia, anuman ang inyong ipagbawal sa lupa, ipagbawal sa langit. At dahil ipinagbabawal sa lupa ang paggamit ng magic, sorcery, occult powers, all types of divination, even though for the sake of restoring their health, tinuturo yan ni Padre Darwin. Hindi naman siya sumasalungat, ba't kayo nagagalit sa kanya? Ha? Kayo magalit. Ginagawa niya ngayon turo ng simbahan kayo pang galit. Siguro, yung ginagawa niyo, salungat sa turo ng simbahan, kaya galit. Pero huwag niyo sabihin si Padre Darwin na, tuturo ka ba? Tuturo yan. Sa mayong balita, nisangya o baka? Kay kung nisangya pa ka sa mayong balita, dili man yun ani nga ang mga Katoliko nga daghan to naglinya ka sa Bating Hilir. Mali yun, mali. Maraming Katoliko na kahit nagturo sa simbahan, hindi nakikinig. Hindi nakikinig. Marami nga ako nakatikais Hindi alam ba tayo ba't kayo, meron nga ako nakatikas kahapon, katikais. Meron siyang meron siyang katungkulan sa simbahan. Tinanong ko siya, bakit tayo nagsa-sign of the cross? Hindi nga niya masagot. Hindi niya masagot. Bakit sinasabi ng pare tuwing komunyon, katawan ni Kristo? Sasagot yung tao, amen. Tanong, yung kostiya ba katawan ba talaga ni Kristo yon? Ang sagot sa akin ng taong yon, sabi niya, malamang simbolo lang yan. Tinanong ko siya, saan naitatag ang Iglesia Katolika? Ang sagot niya, siguro sa Roma noong 14th century. Hindi ako nakakamali. Sa Roma daw, 14th century. Ha? May katungkulan na yan, May katungkulan na yan. Sa madaling salita, ang pare nagtuturo naman. Ang problema lang, marami sa Katoliko ayaw makinig. Gaya ng mga lumalapit sa inyo. Sinabi na nga all forms of divination are to be rejected. Naintindihan mo yung term rejected? Rejected. Ano ba sabihin na rejected? Puntahan nyo, rejected na nga
All forms of divination are to be rejected. Tapos lumalapit pa sila. Eh di wala ngang alam. Hindi nga nakikinig. Halimbawa ganito, bigyan kayo sample ha. Ang traffic light green. Pag sinabi ngayon ang meaning niyang green, go. Pag nag-red, sabihin stop. Eh what if may dumiretso na disgrasya? Sino sisisihin yun? Traffic light? Ba naman kayo? O tuloy natin. Dili may nana. Pero sa pagkatinuod bitaw pader. Viral man ka pader. Sa pagkatinuod. Viral man ka puro ra mo sige debate anang sa Sabadista, SDA. Oh, debate sa Sabadista sa SDA. Bakit? Kasi ang SDA kasi ayaw tumigil na manira ng Katoliko para dumami ang bibigay sa kanila ng tithes. Oh, siyempre, pangarap ng bawat SDA evangelist ang maging layman. Bakit? Kasi pag naging layman ka, kinikilala ka ng Iglesia Adventista na mahusay sa Biblia, may sweldo ka 10,000 ang buwan. Malaking tulong na yun. Eh. Wala kang pangbigay ng ulam sa anak mo. Magaling ka sa Biblia. Eh di, anong gagawin nila? Eh di, magsumika para sila mapansin. Pag sila mapansin, baka gawing layman, o di, may 10,000 na sila tuwing bawat buwan, may 10,000 na sila. Ikaw, wala ka talagang alam. Tuloy natin. Sige ra magdebate, muro mo mga batang gagmay ba? O tanawa ka ron no. Wala diha ang katauhan kaninyo. Ha? Sige, debate, murag batang gagmay. Eh, bakit hindi ba ginagawa ni San Pablo yan? Basahin natin. Wala palang alam sa Bible to eh. Ating basahin na si Apostol Pablo ba? Nagkikipagdebate ba si Apostol Pablo? Basahin natin, Gawa 18:28. Sabi ni Apostol Pablo ganito, for with his strong arguments, he defeated the Jews in public debates by proving from the scripture that Jesus is the Messiah. Nakikipagdebate. Eh, kahit sa Tagalog Biblia, Gawa 9:29, basahin nyo ha. Gawa 9:29, ang sabi ganito, na mangangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoon at siya'y nagsalita at nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Nakipagtuligsaan sa mga Greko-Hudyo. Oh, matag Sabado nagigdebate at ang basahon na sa Buhat 18:4. Sabi dito, matag adlawng igpapahulay nakiglantugi siya sulod sa sinagoga aron pagkabig sa mga Hudyo sa mga Grego. Sa yung mga apostol pa mga isip bata. Na parang bata nagbabangayan. Yan ba ginagawa ng mga apostol? Pagiging bata. Ano, ikipagdebate na parang bata? Walang alam to eh. Kaya pala masyadong maano kay Padre Darwin eh. Maangas kay Padre Darwin eh. Tuloy natin. Tuwa sa batang hilir, nagpaayo. Tungod kay walay nakuha nga maayo diha sa inyo. Oh, kung wala na kuwag maayong anong dilim sa mamamnimba? Bakit? Pag lumapit ba sa inyong mga tao, sila ba ay nakakasulungan sa turo ng simbahan o nakakatupad? Tuloy natin. Dagan sila mga balatian, wala na naayo. Tungod ka mura ninyo sige debate. Anang SDA kamo? Kailan nangyari na si Brother Darwin nagpagaling dahil sa debate? Kailan nangyari na ang mga apostol nagpagaling dahil sa debate? Yung debate, final option lang yon. Final option para sa mga gusto talaga maghamon ng diskusyon. Final option, ang top priority talaga ng CFD is evangelization. Si Father Darwin, may dugong CFD yan. Kasi bago nagpare yan, CFD yan. Ha? Talagang nangunguna sa kanya ang evangelization. Hindi pwedeng manguna yung kalokohan sa evangelization. Ngayon, ang ginagawa niya, evangelization, tapos pag may naghamon, doon na last option ng debate. At hindi siya nagpapagaling dahil sa debate. Nagpapagaling ba siya? No. Hindi siya nagpapagaling. Ang ginagawa ni Brother Darwin, nagdarasal lang gamit ang kapangyarihan ng Iglesia Katolika. Gamit ang dasal na ginawa ng mga santo laban sa mga demonyo. Yun ang ginagamit niya. Hindi gaya ninyo, tinatawagan ko ang espiritu sa buong paligid.
Pagalingin nyo! Sino ba yung espiritu sa buong paligid? Sino yan? May idea ka? Wala ka idea. Tuloy natin. Nakapares sige mo debate aning kuan ni Pader. Oh, noon sa inyo nakuha, wala. Ha? Wala nakuha? Ang dami yata nagkatoliko dahil doon. Walang nakuha. Tumaas nga yung ano eh, yung rank ko eh. Oh, at ano nangyari? Once na-convert from Protestant to Catholic, malaking tulong sa kanilang kaluluwa yun. Pero ang paglapit sa inyo, nakakasalungat sa turo ng simbahan. Sabi ng ni Kristo anumang ipagbawal, unsa may inyong idili. Gidili ba na o gitugot? Bisan unsa nga inyong idili sa yuta, idili nako sa langit. Oh, asa man ka nakabasa nga ningon si Kristo, kanang inyong gidili diha gitugot na ko na. Wala. Yan ang problema sa inyo Tingnan nyo si Saint Joseph Cupertino. Lumilipad yun. Kala nyo parang Superman, lumilipad yun. Yung kapangyarihan niya sa demonyo, sabi ng mga paring Katoliko, yung kapangyarihan niya galing sa demonyo, ilang beses siya in-exorcism. Pero hindi. Bakit? Lumilipad si Saint Joseph Cupertino kapag siya nananalangin. Ang natuklasan, yung kanyang kapangyarihan pala galing sa Diyos. Bakit? Hindi siya nagmayabang ganyan, nag-aalboroto kayo? Ha? Nagbabanta pa, lilipad itong kutsilyong ito. Ito tatari sa dibdib ninyo. Ganun-ganun ba kayo? O, tuloy natin. Karon kay nisikat man karon ang batang hilir. Nang maayos mga masakiton. Karon itungan na pud mo. Oh, maayos na masakiton. Ang Batang Hilir. Hoy, hindi pa sikat ang Batang Hilir. Ginagagawa na pala Darwin na yan. Yung pag-deliverance. Nagdi-deliverance na siya. Nag-exorcism na siya. Hindi pa sikat yung Batang Hilir ninyo. Ano ba naman yun? Hindi pa sikat ang Batang Hilir ninyo. May katuruan ng simbahang Katoliko. Balikan natin para ating ipamukha sa kanya na itong mga kumukontrang ito wala talagang alam sa Biblia. All practices of magic or sorcery by which one attempts to tame occult powers. Yang occult powers yan ang meron kayo so as to place them at one's service and have a supernatural power over others, even if this were for the sake of restoring their health, restoring pagpapagaling, are gravely contrary to the virtue of religion. Kahit hindi ka ba ng term contrary? Hindi niya na ba yung term contrary? Ako to, basa ko dahil di wala naintindihan. Oh, ito na, tuloy na. These practices are even more to be condemned when accompanied by the intention of harming someone or when they have recourse to the intervention of demons. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. Oh, Spiritism often implies divination. All forms of divination are to be rejected. Niyayakap nyo? Sinabi ng i-reject I-reject, niyayakap pa rin. Sinong mali dyan? Para bang traffic light? Sinabi na nga ng traffic light na red, nag-red light na siya, itumuloy pa rin, nabangga. Kasi yung kabilang side, go sila, tayo naka-start tayo, bigla siya dumiretso, nabangga. Sino sisisihin niya? Traffic light? Mali! Oh, wearing charms. Wearing charms is also reprehensible. Wearing charms. Ano yung charms? Mga pampaswerte. Wearing charms is also reprehensible. Spiritism often implies divination or magical practices. The Church of her part warns the faithful against it. Ginagawa naman pa ni Darwin turo simbahan na. The Church for her part warns the faithful against it. Recourse to so-called traditional cures. Traditional cures? Ano yung traditional cures? Di ba yung ginagawa ninyo? Traditional healing?
Traditional cures does not justify either the invocation of evil powers or the exploitation of another's credulity. Traditional cures. Ano yung ginagawa ninyo? Kung hindi traditional cures. Oh. Tuloy natin mga pinasasabi nito. Siya lang ang inyong gitirahan, ang batang hilir na sab. Sapagkat dili na sila mga anak dito sa kung ang inyong gatiman mao ang pag-ampo oron sa pag-ayos mong masakiton da sa inyong kasimbahanan. Hoy, yan ang ginagawa ni Father Darwin dito. Siya ay nagdarasal sa mga tao. Ngayon kung ang tao walang conversion, ito isa pa to sa sa mga palatandaan eh. Halimbawa, tao gumagawa ng mortal sin. Ha? Ayaw magkumpisal. Sinabihan na nga ni Father Darwin, sundin ninyo ang cares at mag-deliver sa sarili niyo. Ano yung cares? Confession, adoration, rosary, Eucharist, sacramentals. Gawin nyo ito sa inyong everyday life. No? At kung magawa ninyo ito, malaking tulong ito para sa improvement ng inyong kaso. Kaso yung kanilang karamdaman ba? Oh. Meron nga gumawa. Yung iba naman hindi. Yung hindi gumawa, ano nangyari? Lalong lumala. Yung hindi gumawa. Yung gumawa naman, gumaling talaga sila. Totally 100% liberated na. 100% totally cured na sila. Yung mga hindi gumawa, hindi. Sa inyo, meron bang ganyan? Wala. Nagtuturo ba kayo na si Kristo hindi babalik? Ikaw, pinapaboran mo si Nove na nagtuturo si Kristo hindi na babalik. Ano pinapaboran yun? Ha? Ano pinapaboran? Ang paboran yun. Mali yung turo nun eh. Saan niya nakuha yung aral na yun? Ba't siya may kapangyarihang magpagaling sa magpagaling ng karamdaman gayong nagtuturo siya ng Panginoon di nababalik? Saan galing kapangyarihan niyang yon? Tingnan mo. Tuloy natin. Apan wala inyo na nahimo. Tungkol kasi gila magdebate sa walay hinungdan, walay mga pulos. Walay debate, walay hinungdan. Walay hinungdan debate. Ginawa nga ng mga apostol, walay hinungdan. Para sa mga walang alam na go with the flow lang, yun na para sa kanila, walang hinungdan. Sa mga go with the flow lang. Tuloy natin. Di tanawa to karon dito, pero karon unsa inyong gihimo? Nagkuwansan mo. Nagmugna na pod mo og dito sa batang hilir nga iya sa demonyo. Hay, nagmugna! Napataka ka man lang nagmugna! Wala pa nataos pa na Darwin, nagtudlo na ang simbahan, CCC 2116, all forms of divination are to be rejected. Nagtudlo na ang simbahan, mugna. Mali ka talaga. Hindi kita kilala pero talagang mali sinasabi mo dito. At medyo mahaba-haba na yung mga sinabi ko. At mahaba pa yung kanyang video, meron pa siya 6 minutes, 4 minutes to go. So, yun po ang ating pakinggan na lang muna natin para atin tapusin yung kanyang mga pinagsasabi dito. Saka na ako magsita pagkatapos niya. Kay mao na, kay ang inyong mga trabaho, puro ragit sige, debate. Wala mo nakuha, walay pag-ayo, walay nangaayo nga mga masakiton, tungod kay lahi ang inyong giatubang, dili mao ang pagsanyaw sa maayong balita. Karon mayon mo nga iya sa demonyo. Sa una, si Dr. Jose Rizal. Si Dr. Jose Rizal, wala lang na yung nagtambal lang siya sa mga gamot, tambal sa medicine, kundi apil ang sa pag-ampos belang espiritu. Ha? Ginawa ni Rizal yan? Wala. Walang ginawang ganyan si Rizal. Di naman siya pare para gawin yan eh. Yan ang problema sa nagpapaniwala sa mga Rizal yan. Hindi ginawa ni Rizal yan. Si Rizal ay talagang literal na doktor yon. Nag-aral ng medisina doon sa Espanya. Naging bihasa sa mata, sa karamdaman. Pero yung mag-pray para gumaling ka, hindi ginawa ni Rizal yan. Kalokohan. Walang ginawang si Rizal na ganyan. Tuloy natin. Tingnan mo naman. Taong talaga to. Tuloy natin.
Nag-ayo na si Dr. Jose Rizal. Nag-ayo siya sa mga masakiton. Karon, moingon mo nga, Nag-ayos siya sa masakiton. Nag-ayos sa masakiton. Anong sakit ang kanyang ginagamot? Yun bang mga barang? Ha? Yun bang mga nakulam? Yun ba ang ginagamot ni Rizal? O yung mata mo may depekto? Ang nakita ko, ang ginamot ni Rizal doon yung nanay niya. Nasa history, ang ginamot ni Jose Rizal yung nanay niya. Yung mga karamdaman ng mga kapitbahay niya, pero hindi kasama sa listahan yung mga nabarang. At si Rizal, kapag gumagamot siya, meron siyang mga materialis na ginagamit. Hindi yung lana, yung mga anting-anting. Magkano yung lana nyo? 1,000? 1,000 yung lana. May nagkomento sa ating uploaded video kaugnay dito sa albularyo. Sabi niya, makita ninyo, walang problema kung ang tanong, walang perang gastusan niyo sa ospital. Kaya nga, pumunta sa healer dahil walang pera. Mali din yung sinabing walang pera, kaya pumunta sa albularyo. Tingnan niyo ito, ang magkaanong dapat bayaran sa albularyo. Ito po sa batang healer daw. Lana. Pag dagdagan ang lana, magbayad ka ng 750 sa lapad. Pag junior, 500. Pag sakto, ano kaya itong sakto? 250. Pag rapa, 50 pesos. Pag habak, 500. Bakos, 200. 2,500. Plus ritual, 3,550. Asaan ang walang bayad? Na? Tapos, 1,000, hindi pa bless yan, ha? Pag binlisingan na, pag may orasyon na 3,500. Alam mo, pag may orasyon na, di bawat pasyente lumalapit siya na gustong magdala ng kanyang lana, bibili mo na ng 1,000, tapos biblisingan ng 3,500, magkano na lang ate, di 4,500 yung kanilang sa lana pa lang yan, hindi pa kasama yung ibang habak. Tuloy natin. ang batang healer, iya sa demonyo. Sa ato pa si Dr. Rizal sa unang nag-ayo siya sa balaan sa espiritu, iya sa demonyo. Ay, wala. Kasinungalingan. Maglabas ka. Maglabas ka ng ng Philippine history. Gusto ko Philippine history, hindi yung gawa-gawa lang ninyo eh. Maglabas ka. Sino ba tong taong ito? Double check ko nga sino tong taong ito. Ito ay si Idol 38 TV. Idol 38 TV, maglabas ka, ha? Maglabas ka, Idol 38 TV, ng Philippine history kung saan sinasabi doon na si Jose Rizal ay nanggagamot gamit ang Holy Spirit. Napakasinungaling mo. Para lang i-justify ang mga ginagawa nyo, nagsisinungaling ka. Hindi pwede yan. Hindi pwede yan. Tuloy natin. Sure mo dia. Mao lagi na lagi. Karon, kung nga doon ay mga tao nga masakiton diya mo na sa inyong kasimbahanan, tagaan na rin yung kwarta, ipaagto sa ospital. Ha? Tagaan ako tayo pato sa ospital? Wala to na buhata din sa mua. Ari dire be. Ari dire. Sini Idol 38 TV. I-challenge ka na ako. Ari dire be. Anya mga pasyente tanaw mga dili ko na ba kita gaan diri kwarta para atong ospital. Kala kag tabi diha. Takala kag tabi. Patuloy na din. Aron resitahan sa hospital. Nabi karon og walay kwarta. Unsa ani pagkaayo? Ana siya. Pataka ka man lang diha. Yabang mo talaga. Kung wala siyang panggamot sa ospital, sa amin dito, wala namang bayad, libre naman eh. Walang bayad dito, libre lang dito. Patanong yung mga pasyente dito, kung may binayaran ba sila sa sa pag-deliverance.
Nagbayad ba sa healing? Wala. Sa inyo, meron eh. Tuloy. Tigok. Tigok, kiwa may kwarta. Oh, mas mayo na lang na batang healer nga nag-ayos sa mga masakiton. Dili na maayo. Kasi, pag lumapit sila sa batang healer, nasasalungat nilang katuruan ng simbahan. Pag nasasalungat nilang katuruan ng simbahan, nagkakasala sila. Ha? Nagkakasala sila. O, tuloy natin. Ang kadaghan na mga Katoliko ang naa diha nagalin niya. O, Katoliko, nagaling niya. Kaya walang alam sa ano eh. Walang alam sa katuruan ng simbahan eh. Bakit? Pag linggo, andoon sa Bulangan. Sa Bungan. Pag may misa, nasaan? Nasa kompyuteran. Pag may misa, nasaan? Nanonood ng TV. Pag may misa, nasaan? Naglalakwat siya nandun sa dagat naliligo. Kaya normally lang yan. Normally lang yan. Eh kahit pa sa mga Israelita nung panahon sa kanila eh, may mga pinagbabawalang kumain ng baboy, kumakain pa rin. Talaga may mga ganyan bro, salungat. Hindi mo talaga masisisimbahan dyan. Bakit? Hindi naman kasalanan ng simbahan kung ayaw nilang makinig. Straight to the point. Ikaw dyan, yung yabang mo na yan? Ha? Halata yung pride mo eh. Halata yung pride mo eh. Hindi sa Diyos yan eh. Ha? Yung yabang mo na yan, yung tindig mo na yan, halata naman eh. O tuloy natin. Atin nalang patapusin. Kaya kung nagasangyo pa mo sa mayong balita, inyo matudluan ang inyong uban nga mga membro diha. Pataka ka man lang. Nagsangyaw sa maing balita. Nalay, di ka na maminaw. Yan ka na mga di ka na maminaw mo na yung mga nanonood ninyo. Tuloy. Nga ang uban wala diha sa inyong kasbahanan. Tuwa sa sugalan. Oo, kaya hindi na nakikinig eh. Problema. Halimbawa, ikaw, tatay ka. Sabi mo sa anak mo, mag-aral ka mabuti. Yung anak mo ayaw mag-aral mabuti. Kasalanan mo yon. Common sense naman. Common sense naman. Oh. May utak ka, may utak ka. May utak ka. Halimbawa, sabi mo, anak, mag-aral kang mabuti, anak. Kasi pag nagawa mo yan, malamang paglaki mo, matutulungan ka niya sa buhay mo. Magkaroon ka ng magandang trabaho. Eh yung anak mo nagbulakbol. Ibig sabihin ba hindi mo tinuruan? Kalokohan ka. Kalokohan yung pinangsasabi mo. Wala kang common sense kung sino ka man. Idol 38 TV. Mali ang mga pinagsasabi mo eh. Isa nakakaano rin ang minsan. Kalahin mo ba naman? Kung nagtuturo pa kayo, wala sanang lalapit. Eh kahit pa ikaw mismo sa anak mo, kahit sabi mo mag-aral ka mabuti, kung magbulakbol yan, huwag mo sisihin sarili mo. Pwede ba sabihin ko? Yang anak mo, kaya naging sugaril yan kasi hindi mo tinuruan. Bakit? Totoo ba, hindi mo tinuruan? Ay, ano ba naman, ano ba naman? Basta ha, yung albularyo, hindi ko nila lahat. Dito lang muna ako saglit. Yung albularyo na may kapangyarihang magpagaling at the same time may kapangyarihang mangkulam o mambarang o magpahamak ng kapwa, alam nyo na kung kaninong kapangyarihan meron yan. Ewan ko lang sa Idol 38 TV. Kasi sa video niya, kayabangan. Hindi sa Diyos yan. Nagbabanta. Lilipad itong espadang ito sa inyo! Nagbabanta. Sa Diyos ka ba? Ha? Ba't ka nagbabanta kung sa Diyos ka? Tigil natin ito. Wala akong mapapala rito. Basta sa akin, ang intention ko dito is sagutin ko yung ano niya. Nakakapanggalaito yung mga words na binibitaw niya, yung kayabangan niya rito. Alam niyo, hindi nagyabang si ano eh. Meron pa eh,
si Sister Lucia Dos Santos, no? Isa sa 3 bata nakakita kay Mama Mary sa Fatima noong 1917, noong una pinag-aalinlangan siya ng simbahan. Ayaw siya paniwalaan. Pero hindi sila gaya mo na nagpakita ng yabang. Hindi siya gaya mo na nagpakita ng pagka-arrogante. Si St. Catherine of Lebourgh, di ba? Sa St. Catherine Lebourgh, nakakita ng mahal na birhen noong 1830 sa Paris at tumanggap ng minsay tungkol sa Miraculous Medal. Maraming hindi naniwala sa kanya, pero nag-alboroto ba gaya mo? Wala. Hindi nag-alboroto eh. Pwede ba nag-alboroto ka? Yan ang palatandaan na yang nasa iyo, sinabayan mo ng yabang. Tingnan mo sa Darwin ha, kahit ilang beses nyo pa sabihan ng hindi maganda, humble pa rin. Ha? Si Padre Darwin, ilang beses nyo pa sabihan ng hindi maganda, nakangiti lang yan. Humble pa rin, with a humble heart pa rin. Hindi yan sa paramihan ng napapagaling. Ang batayan dyan, yung otoridad. Saan galing ang otoridad ni Padre Darwin? Sa obispo. Yung obispo, saan galing yung kanyang otoridad? Sa buong iglesia. Sino ang founder ng iglesia katolika? Si Jesus Christ. Eh kayo, saan galing yung kapangyarihan nyo? Sa gabay. Sa gabay na namanan nyo sa mga lola ninyo. Saan galing yung gabay nila? Sa mga espiritu, sa kakahuyan, sa katubigan, sa kabatuan. Ano yung mga espiritong yan? Ano yung mga espiritong yan? Alam mo? Alamin mo. Alamin mo kung ano mga espiritong yan. Kasi sa pagkakaalam ko, nung walisin si Satanas doon sa langit, kasama ang kanyang mga anghel, ang iba nalaglag sa kabatuan, sa katubigan, sa kalupaan, sa kahanginan. Tapos yun tinatawagan ninyo, di ba? Mga espiritu sa paligid. Oh. Ang ginagawa niyo pag-aanting-anting. Kalaban ng Panginoon yan, Ezekiel 13:20. Ginagawa nyo, saan galing yung kapangyarihan nyo? Bigyan nyo ako. Sino to? Sa Idol 38 TV, bigyan mo ako. Hoy, bigyan mo ako ha, ng talata sa Bible na sinabi ng Diyos, ma-Old o New Testament, sinabi ng Diyos, gumawa kayo ng anting-anting. Panalo ka na sa diskusyong ito. Sige, bigyan mo ako talata. Kasi kaya kong maglabas ng maraming talata, naggalit ang Panginoon sa mga anting-anting. Kaya, yun na lang muna. Yun na lang muna yung ating sa kanya. Mahaba-haba na rin ito. Mag-iisang oras na. Pero yung kanyang reasoning pa, ulit-ulit na naman yung kanyang, ang tawag niya, circular reasoning yung ginagamit niya. Ulit na lang, kung na kayo, kung nagturo ba kayo, ba't sila nandoon? Matigas ang ulo Sino ba simbahan? Para bang ikaw, turuan mong anak mo, mag-aral ka mabuti. Matigas ang ulo Ikaw ba sisisihin ko? Mali. Okay, so hanggang doon na lamang po makapag banat naman